Proyekto Helmo. Mapagpalang araw po, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Spyra. Nais kong ikwento sa inyo itong mga nalaman ko mula sa aking ina. Hindi ito kwentong fiction. Sa halip, ito ay totoong karanasan. Si Mama ay nakatira sa probinsya ng Antique. Nung siya ay 8 taong gulang pa lamang, sabi sa amin ni Mama ay mahilig daw siya sa mga adventures. Mga nakakatakot na bagay. Naniniwala din siya sa mga elemento, aswang, duwende at kung ano-ano pa. Yung lolo ko naman noong mga panahong kalakasan niya, kilala sa probinsya nila dahil sa sobrang tapang na imahe nito, na kahit sino mang akmang magpapatayan kaya niyang patigilin. Nabanggit niya din na si Lolo ay marami nang napatay na tao dahil sa galit nito sa mga masasamang tao. Halos takot yung mga kapitbahay nila kay Lolo. At yung probinsya nila, kilala na kinapapamahayan ng mga aswang. Isang beses, tinaraos nilang buong pamilya ang piyesta sa kanila. Nag-reunion ng buong angka nila sa iisang bahay. Maraming dumating noon sa bahay na yon. Kasama na roon ang mga pinsan ng lolo ko, tiyahin ng aking ina. Itago na lamang natin itong tiyahin ng aking ina sa pangalang Esmeralda. Habang masaya silang nagdaraos na masayang kapistahan, biglang lumapit ang tiya ni Mama sa kanya at sinabing, "Ito na ba ang panganay mo, Jose?" Jose ay hindi totoong pangalan ng lolo ko, ama ng aking ina. "Oo, siya na nga yan," sagot nito pabalik. "Ang lusog-lusog naman ng batang ito. Anong pangalan mo?" sabi ni Esme kay Mama. Nung mga oras na yon, kahit na simpleng salita o tanong lamang ni Esme, para bang kinilabutan si Mama pero ipinagsawalang bahala na lamang niya ito. "Neneng po," sagot nito. Maya-maya pa ay lapit ng lapit itong tiya Esme niya sa kanya. At kinukurot-kurot siya kung saan-saan na para bang nanggigigil at panay sabi ng, "Ang ganda-ganda mo talagang bata ka. Ang lusog-lusog mo pa." Anya. "Salamat po, Auntie," tugon ni Neneng. "Halika nga dito. Pahalik ako," pautos na banggit ni Esme. Hindi naman lumapit si Mama sa kanya sapagkat hindi niya pa ito ganun kakakilala. Bago lamang itong tiya niya sa paningin niya. "Auntie, samahan mo kong magpunta sa CR. Naihina ako eh," sambit ni Neneng sa isa niya pang tiyahin na si G. Dahil sa abala na ang lahat ng piyesta noon, mag-isa na lamang si Neneng na nagpunta sa banyo sa tabi ng hagdan. Pagkalabas niya ng banyo, napasigaw siya ng malakas na parang takot na takot. Nakita niya ang kanyang tiyahin na si Esme sa harapan niya. Nagtataasan yung mga buhok nito. Pulang-pula na nanlilisik ang mga mata. At may mga pangil na malalaki. Nakalapit yung mukha ni Esme sa mukha ng nanay ko na para bang nakaharap ito sa pagkain na gutom na gutom. "Auntie Esme, ikaw ba yan?" Walang tugon na naririnig si Neneng mula sa kanyang tiyahin. Habang si Neneng ay akmang tatakbo paakyat sa hagdan. "Auntie, huwag ka namang manakot.
Hindi pa din tumutugon ang kanyang tiyahin sa kanya noon. Ganun pa rin ang anyo nito. Nakataasan lahat ng buhok. Pulang-pula na nanlilisik ang mga mata. Akma na sana siyang hahawakan at kumanganga na itong auntie niya na ito na para bang kakagatin siya. Pero sumigaw pa ng malakas si mama na dahilan para magpunta lahat ng kanyang kamag-anak sa kanya. Agad naman siyang tinanong nila na, "Anong nangyari sa'yo? Bakit takot na takot ka?" Sinabi ni mama na nakita niya ngayong auntie niya na nakakatakot yung mukha habang tumatangi sa sobrang pagkatakot noon. Pinakalma muna siya ng kanyang mga tiyahin dahil hindi makapagsalita si mama at nanginginig ito. Dali-dali naman siyang pinuntahan ng kanyang ama at tinanong kung ano ang nangyari noon. Dito ay ikinuwento ni mama ang kung ano ang nakita niya sa kanyang auntie Isme pagkalabas nito ng banyo. Kung paanong mapula ang mga mata nito at tumatayo yung buhok niya. At meron pang mga pangil. Agad-agad umanong nagalit si Lolo. Pinuntahan si Esme sa labas pero wala ito ron. Pinaghahanap nila si Esme kung saan-saan. At nagulat na lamang sila nang bigla itong sumulpot. "Esme! Mag-usap nga tayo!" "Bakit kasi? Bakit ata parang galit na galit ka?" tugon niya. Nag-usap sila sa iisang kwarto kasama ang aking ina noon. "Saan ka galing kanina, Isme?" Andun lang ako sa labas, kumuha ko ng tabako." "Tabako? Wala namang pagkukuhanan ng tabako rito ah." Noon pa lamang kasi Sir Seth, ay duda na itong si Lolo sa kanyang pinsan na si Isme dahil usap-usapan na aswang nga ito. "Ay, at saka nagkikwentuhan lang kami ni Berto doon sa labas," tugon ni Isme. "Ha? Anong pang pinagsasabi mo, Isme? Kasama ko si Berto nagluluto sa kusina." Lalo pang nagduda si Jose sa mga sinambit ni Isme noon. "Totoo bang sinabi nitong si Neneng Isme? Nakita kanyang pulang-pula mga mata. Nagtatayuan ng buhok at may pangil. Umamin ka nga sa akin. Totoo yung sabi-sabing aswang ka, no?" Ano bang Naputo lang pagbanggit ni Esme nang bigla siyang bantaan ni Lolo noon. "Sa susunod na pagtangkaan mo, sino man sa pamilya natin, hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Sama ko na yung asawa mo pati mga anak mo." Dinuduro-duro ni Lolo itong si Esme noon. Umiiyak si Esme. Nagmakaawa sa lolo ko dahil sa takot nito na baka nga patayin sila nito. Agad namang humingi ng tawad ang tiyahin ng aking ina sa kanya sa nagawa nito at nangakong hindi na uulitin pa. Humingi siya ng tawad sa mga kapatid niya. Kahit sariling mga kapatid ni Esme ay gusto na rin siyang ipapatay dahil sa nangyaring yon. Silent listener niyo po ako since 2022. Nakakaaliw lang kasing pakinggan ng mga iba't ibang karanasan na pinapadala ng mga listeners niyo. Kahit maglaba, mamalansya, maghugas ng pinggan o kahit nasa trabaho, kapag bakante, ay habit ko na makinig sa mga kwento niyo. Kaya ngayon, naisipan kong magpadala o magbahagi ng karanasan. Hindi sa akin kundi sa tito ko na ngayon ay nasa parte na ng Cotabato na ninirahan kasama ang pamilya niya. By the way, Sir Seth, ako po pala si Jenny. Totoo kong pangalan. Ilongga ako. Taga Sarangani parte ng Malungon.
Kwento ito ng tito ko nung siya ay binata pa. Ang pangalan niya, Bogart. Ipinanganak noong taong 1975. Pero ang karanasan niya na ito, nangyari noong taong 2003. Nasa late 20s po siya nung mangyari ang karanasan na hindi niya makakalimutan dahil sa kanyang kapilyuhan. Bunso siya sa 7 magkakapatid. Medyo spoiled sa mga magulang at palabarkada sa lahat ng magkakapatid. Siyang namamahala sa lupain nila mama at papa nila na 1 ektarya na may isan. Nag-iisip daw siya noon kasama ang mga barkada niya kung ano ang masarap pamerienda sa mga mag-aani ng kanilang mais noon. Dahil aanihin na ito kinabukasan. Isa sa barkada niya na nakaisip sa 10 nilang magkakaibigan, si Dondon. Meron daw siyang alam kung saan makakakuha ng pangmerienda nila. Malapit lamang din daw sa maisan nila. Nakita niya ito nung naligo daw sila sa ilog noon. Ang sabi nito, ang nakita niya umano ay mga bulig ng saging na sabayon o tangkay o sanga ng saging na pwedeng ilaga o kaya ay prito dahil pahinog na. Mga puno ng saging yun na walang nagmamay-ari, Sir Seth. Nung una, merong ganon. Sa ngayon ay wala na dahil yung tunay na nagmamay-ari ay lumuwas na ng ibang lugar sa parte ng Pilipinas. Ewan ko kung nasaan na sila ngayon. Yun din daw ang naisip ng tito ko kaso ayaw niya sa kadahilan ng alam niya kung sino ang pansamantalang nagbabantay doon. Mga 10 hanggang 15 umano na punuan ng saging ang estimate ni tito noon. Kinagabihan, nagplano sila sa gagawin at ang namuno, si Dondon. Kabayo ang dala nila. Yung iba ay habal-habal na motor. 2 motor, 1 kabayo. 6 silang natuloy dahil silang 6 na lamang yung mga wala pang responsibilidad sa buhay. Alas 7 ay nagkitang magbabarkada sa puno ng sampalok hindi kalayuan sa area nila tito. Yung sakay ng kabayo, si Dondon at si tito ko. Tapos nagdalawang sakay ng motor. 1 driver, 1 angkas. 1 malaking itak lang ang dala nila gamit sa pagkuha ng bulig ng saging. Madilim sa parte na yon dahil walang mga kabahayan maliban sa bahay na kadikit ng lupa din nila tito. Pero yung parte ng sagingan ay wala talagang kailaw-ilaw at madilim dahil malayo sa barangay road at malapit lamang ito sa ilog at sa hindi kalayuan ay bundok na. Ang plano nila ay 3 bulig ng saging ang kukunin. Si tito, hindi mapakali dahil baka daw makita sila ng mag-asawang lagi niyang nakikita na nagmamay-ari ng mga saging na yon. Kahit hindi naman sa kanila. Alam kasi ni tito na may mga lahing aswang ang mga ito. Magpamilya ang nakatira at mag-asawa ang nabantog. Sabi-sabi lang naman at walang mga patunay. Nang nakuha na nila ang pangalawa, naghahanap na sila ng pangatlong bulig nun. Nang may narinig daw silang parang may sumuway sa kanila. Boses lalaki. Hindi na sila nagpatuloy sa pangatlo, sabay nagtakbuhan. Pasan-pasan ng mga lalaki ang 1 bulig ng saging papunta sa kanilang motor na tinago sa puno ng sabalok. Siguro mga nasa 300 apak o takbo yon mula sa sagingan papunta sa kanilang mga motor. Maliban kina Tito at Dondo na naiwan dahil sa takot. Nagunahan kasi sila makasampa sa likod ng kabayo nun. Si Dondo nang nauna. Huli si Tito. Dala ang 1 pang bulig ng saging. Habang pinapatakbo daw ni Dondo ng kabayo, ay bitbit ni Tito ang saging sa kanang braso niya. Makaya lang naman umano ang bigat dahil nakaangkas siya sa kabayo. Kaya nabawasan ang bigat ng saging.
Nang nakalabas na sila ng area, sabay silang lahat umalis. Nauna syempre ang mga motor dahil sa walang mga flashlight, gamit lamang ang ilaw ng motor noon. Sa hindi kalayuan, sa likod nila, dahil malayo pa talaga sila sa ibang bahay, napansin nila Tito na may humahabol sa kanila. Hindi sa lupa, kundi sa may itaas. Dahil wala na sila sa mapunong lugar, dahilan ng kadiliman ay naaninag nila Tito sa lupa ang anino ng malaking nilalang na hindi nila alam kung ano yon. Mabilis sumalo yon. Naririnig din nila ang pagaspas. Hindi nila alam kung naririnig din ang mga kasama nila dahil sa nakamotor ang mga yon. Kaya medyo nilakasan nila Dondo ng pagpapatakbo ng kabayo. Pero nang gawin na sana nila, ay bigla na lamang daw bumigat ang daladala nitong saging ni Tito. Na para bang pati siya mahuhulog na sa bigat ng kanyang pagkakahawak. Sinubukan niyang hatakin ito ng dalawang kamay. Kahit nahihirapan na sa kanyang posisyon, bigla din nilang naramdaman ang pagbagal ng takbo ng kabayo at para bang takot na takot itong umiiwas sa daan. Biglang napapahiyaw o napapasigaw ang kabayo na ito. Sipa ng paa sa likod na para bang may humihila o may nakahawak o anuman ang dahilan para hindi sila makaabante nun. Sinubukang lingunin ni Tito ang likod nila at laking gulat niya nang makitang may nakalutang sa likuran nila. Dalawang nilalang. Hindi niya alam kung ano yon. Pero itsura pa lamang, alam niya mga aswang yon. Lumipat ang isang nilalang sa unahan, nakalutang din. Hindi nila makita masyado dahil sa palag ng palag ang kabayo. Doon nila nalaman na babae yun gawa ng buhok nito ay kulot na mahaba na nasa mukha lahat ng buhok niya. Nakadipa yon. Handang sumalakay anumang oras na makabakante sa posisyon. Yung isa naman sa likod ay parang kinukuha ang saging na bitbit ng Tito ko. Natawa kami ng kinikwento ni Tito to dahil sabi namin napakadamot naman ng aswang ng saging, diba? Si Dondon sumigaw kay Tito na kapit lang. Patatakbuhin umano niya ang kabayo. Kahit ano umanong mangyari, ay wag na wag bibitawan ni Tito ang saging. Pinalo ng pinalo ni Dondo ng kabayo hanggang sa nakalampas sila sa mga nilalang na yon. Naghagis daw pala si Dondo ng asin sa hangin na dala-dala niya sa bag niyang nakasabit sa leg niya hanggang sa tiyan. Doon kasi niya naalala na may asin siya nung nasagi ng kamay niya yung bag dahil mahilig kumain si Dondo ng balot. Kaya minsan yung tirang asin ay naisusuksok niya sa bag niya. Ramdam nilang nakasunod pa rin ang mga nilalang pero nawala ito nang malapit na sila sa barangay road. Dahil doon ay may mga bahay na nakabukas pang ilaw. Medyo malayo pang tatakboy ng kabayo at sa bahay nila Tito na dito ngayon kina lola at lola na bahay. Doon sila nagkita. Nagtawanan at nagkantsawan ng magbarkada. Nagdakaman ay naikwento nila ang nangyari sa kanila kung bakit nahuli sila noon. Kinabukasan, araw ng pag-aani. Pagkatapos mag-ani, ay inihanda na ng pangmeryenda nila ni Tito at syempre, dahil mga kabarkada din kasama sa pag-aani noon. Kasabang iba pang mga harvester. Mainit na binuksan ang dalawang malaking kaldero na merong nilagang saging. At may dala din itong bagong biling bagoong at suka na merong sili. Nagkainan lahat. Masayang nagtawanan maliban sa mag-asawang kinuha lamang ang sweldo sa pag-aani at umalis na. Kasama din pala Sir sa pag-aani ang mag-asawang yon.
Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Daniel. Kwento ito ng pinsan ni tatay na si Tio Rodel. Noong mga panahon na ito ay kakapakasal pa lamang nila ni Tia Tinay. Merong ginagawang bahay ang Tio Rodel ko noon. Siya lamang po ang gumagawa dahil sa maalam ito pero isinisingit-singit niya na lamang gawa ng may trabaho na rin siya noon. Kaya naman pansamantala ay doon sila nanirahan sa nanay ni Tio Rodel. Kaya naman hindi maiwasan at kagaya ng ibang mga may asawa na hindi magkasundo si Tia Tinay at ang ina ni Tio Rodel noon. Noong una, okay pa. Natotolerate kung magagawa ng may paggalang pa naman itong si Tia Tinay. Pero umabot sa puntong isang araw ay pagka-uwi ni Tio Rodel, naabutan niyang nagbabangayan na ang dalawa. Sinagot-sagot na ni Tia Tinay ang biyenan niya dahil napuno na ito. Hanggang sa humantong na nga sa pagsasalita ng nanay ni Tio Rodel na palamunin, nakikitira lamang, walang utang na loob. Mga ganon. Noong hapon din na yun ay napilitan si Tio Rodel na mag-alsabalutan at lumipat sa bahay nilang hindi pa tapos. Ang tanging natapos pa lamang talaga umano noon ay yung bandang kusina. Kaya nagtiis ang mag-asawa na matulog ng isang gabi at manirahan. Paunti-unti nang tinatapos ni Tio Rodel ito mula nang makalipat sila pero syempre, matatagalan at matatagalan talaga. Hindi niya din naman magawang humingi ng tulong sa mga kapatid niya dahil baka kung ano-ano pang sasabihin ng kanyang ina noon. Hanggang sa isang araw, pagka-uwi ni Tio Rodel, ay kinausap siya ni Tinay. Meron daw kasing matandang lalaki na bigla na lamang lumapit at kumausap sa kanya. Patungkol nga sa pinapagawang bahay. Kung tumatanggap nga umano sila ng karpentero. Dahil sa naghahanap din siya ng trabaho noon at pagkakakitaan. Parang doon pa lamang naisip ni Tio na, oo nga no, bakit nga ba hindi? Total ay may naitatabi naman sila. Hanggang sa nakilala nga ni Tio itong matandang pangalanan na lamang nating Nonoy. Malakas pa umano. Kayang-kayang magbuhat ng kawayan na buo pa. Sobrang sipag, sobrang bilis din. 3 beses sa isang linggo kung naroroon si Nonoy kila Tio. Naabutan naman ito kadalasan ni Tio at kapag weekend naman ay si Tio ang nagpapatuloy sa gawa niya. Isang araw ay napaaga ng uwi si Tio at nakatulungan niya si Nonoy sa pagpapagawa ng bahay. Bilib na bilib umano si Tio sa lakas ng matanda nun. At doon na napansin ni Tio na mabilis na ngang natatapos ang bahay. Nung nagpapahinga na sila, nakakwentuhan na nga ni Tio Rodel si Nonoy patungkol sa mga bagay-bagay nun. Tapos ay walang ano-ano. Nagulat si Tio Rodel nang sabihin ni Nonoy na dapat talaga maayos na yung bahay niyo. Buntis pa naman ang misis mo. Di ayon. Takang-taka si Tio Rodel. Unang-una sila mismo, hindi alam na buntis Papanong buntis, di ba? Tila ba nagtaka din si Nonoy na hindi alam ni Tio Rodel yon. Sinabi niya na lamang na nahulaan niya lang sa kadahilan ng dati mo na siyang nag-aaral para maging albularyo. Hindi niya idinetalyado kung paano pero sigurado daw siya na malaki ang posibilidad na tama siya. Dahil sa wala pa namang nararamdaman kung anong kakaiba si Tia Tinay na makakapag-determine ng buntis ito, ay pinagsawalang bahala na lamang umano ni Tio yon. Kahit na naroroon pa ang pakiramdam na para bang siguradong sigurado si Nonoy sa kanyang sinasabi. Lumipas sa mga araw, isang hapon, kinausap siya ni Tia Tinay na kung maaari at pwede ay agahan palagi ni Tio umuwi. Huwag nang magpagabi. Gawa ng hindi makumpirmi si Tia Tinay. May mga gabi kasing kapag hindi pa umuwi si Tio,
ay meron umanong tumatawag sa pangalan ni Tia noon. Kapag tinitingnan niya naman ito ay wala naman siyang nakikita mga tao sa paligid. Pagkatapos ay may aali-aligid ding malaking aso na sa tuwing naroroon ay sumasama ang pakiramdam ni Tia. Yung tipo umanong sama ng pakiramdam na umiinit yung tiyan niya o hindi kaya kumukulo. Malakas umano ang kutob ni Tia na hindi ito normal na tao o hayop lang. Dahil sa tuwing nagsisiga lamang si Tia ng goma at nagbubuhos ng asin, saka ito nawawala. Paulit-ulit lamang na nangyayari ito. Kaso si Tio kasi may maminsan-minsan na ginagabi talaga sa trabaho noon. Sinabihan niya si Tia Tinay noon na baka pwedeng wag munang pauwiin si Nonoy. Hintayin muna siyang makarating bago umuwi. Ang sabi naman ni Tia ay nakakahiya gawa ng baka naman mamaya ay may inuuwi ang pamilya din ng tao, di ba? Hanggang sa isang araw, napag-alaman ni Tio na kailangan niya mag-overtime at gagabihin talaga siya. Kaya naman bago umalis ay pinaalam niya kay Nonoy na dadagdagan niya ang overtime niya sa araw na yon. Basta mag-extend lamang siya sa pagtatrabaho. Ilang beses pang tinanong ni Nonoy kung ano ang oras ng uwi ni Tio Rodel noon. At nang makasiguradong gagabihin nga si Tio, ay pumayag itong mag-overtime. Yun nga lang Sir Seth, bago pa man matapos ang overtime ni Tio Rodel, ay bigla na lamang siyang sinundo ng kapatid ni Tia Tinay. Sinugod dumano sa ospital si Tia. Agad namang umuwi ng maaga at dumiretsyong ospital si Tio noon. At doon niya napag-alamang buntis ang misis niya. May mga pasa at kalmot ito sa katawan. At ang nangyari, ganito. Dahil sa alam ni Tia Tinay na mag-overtime nga noon si Nonoy, ay pinapasok niya ito sa loob ng bahay para maghapunan. Nung nakapasok daw ito, hindi ito mapakali. May pagkakataon na naabutan ito ni Tia Tinay na nakatitig sa kanya. Tapos namumugto ang mga mata nito. Nagpaalam umano saglit si Tia Tinay noon na pupunta ng kusina para asikasuhin na ang hapunan. Nung nasa kusina na umano si Tia noon, nagulat siya nang bigla na lamang namatay ang ilawan o gasera sa may kainan at mesa kung saan nakaupo na si Nonoy. Nung ibaling niya umano ang tingin niya doon, andun pa rin si Nonoy at hindi gumagalaw. Pero napapansin niya na hinihingal ito. Kinuha ni Tia Tinay ang isa sa mga kahoy sa may lutuan para isuksok yung isang dahon ng niyog para masindihan ang gasera. Pero laking gulat niya umano nang bigla na lamang tumayo si Nonoy. Wala na itong pantaas, pero punong-puno ito ng kinang na langis sa katawan. Ang akala pa nga ni Tia ay gagahasain siya pero nang makita niya umanong namumula ang mga mata at bilog na bilog itong mata ni Nonoy na parang isdang bilasa. At lumabas ang gilagid, laway at mga pangil nito. Ay ganun na lamang ang pagkasindak niya. Napaatras siya at naitapon kay Nonoy ang laman ng hinangong ulam nun. Mabilisan niyang hinatak ang isang kahoy sa may lutuan na umaapoy pa. Dito ay nahawakan o naabot ni Nonoy ang braso niya. Dahilan para magkapasa at makalmot ito ng lalaki. Mabuti na lamang at malakas ang baga ng apoy nun. Dali-dali daw umatras si Tia para hagilapin ang isa pang gasera sa tabi lamang ng pintuan habang tinututok ang apoy kay Nonoy. Nang mahawakan na niya ang gasera ay binuksan niya ito at isinaboy kay Nonoy ang laman nitong gaas. Dito naman si Tia Tinay nagkaroon ng lakas ng loob na sumugod habang hinahampas ng apoy ang lalaki na iwas dahil paniguradong masusunog ito.
Sa dami pa naman ng gas na pinaligo sa kanya ni Tinay. Nung halos hindi na makapalagang lalaki ay tumakbo na palabas si Tia at humingi ng tulong. Dito naman siya tinulungan ng mga kalapit bahay nila at agaran siyang sinugod sa ospital dahil sa sugat niya. Nagkaroon ng parang manhunt operation sila Tiyo noon kasama na si tatay. Hinanap nila kung saan-saan ang matandang nagngangalang Nonoy pero wala. Hindi nila ito makita kahit sang lupalop. Dito na humingi ng tulong si Tiyo sa mga kapatid naman at kamag-anak ni Tia Tinay na habang nagtatrabaho siya at hindi pa niya natatapos ang bahay nilang mag-asawa, ay doon muna ito mamalagi sa mga kaanak niya hanggang maisilang ang kanilang panganay na anak.